hapon po sa ating lahat. Yan nga, pasalamat sa Panginoon, sa biyaya ng buhay, sa patuloy na kaligtasan at yun nga, patuloy na binubuhay pa ng Panginoon kahit nga na maraming pagkukulang. At yun nga, sa biyaya na yun nga, sa biyaya na buhay na yun nga, sa pamilya rin, sa patuloy na ang mga bata nga ay naglalakihan, ay nakikita na yung iba't ibang ugali at saka yung biyaya na sila ay lumalaking may pagkakilala sa Panginoon. Yun nga, yun nga, isa ko rin pagpapasalamat po, yun nga, na ako po ay ngayon ay wala ng trabaho. Masaya po akong walang trabaho sa tunay na buhay. Ewan ko, sa mga may trabaho kasi, ang stress ay 200% stress, 300. Tunay na nawala po yun kasi nung may trabaho ako, lalo na nung may nagkaanak ako, pag ako'y papasok pala nasa biyahe, habang ako'y lumalapit sa opisina, ang stress ay, parang aking utak ay sumasabog. Nasa biyahe pa lang ako noon, pero ako'y stress na. Kumbaga parang nababurnout na rin. Yun nga, biyaya na ako po ay wala ng trabaho. Wala na akong iniisip na mga deadline, kumbaga hindi na malawak yung aking isipin. Kumbaga ang aking isipin ay lumiit-liit. Kumbaga yung aking utak ay nakapahinga. Basta masarap yung pakiramdam. Yung sa mga na-experience ng parang sasabog ng stress ako sa trabaho. Kumbaga biyaya ng Panginoon na ako po ay kumbaga ako po ay nagsimulang magtrabaho. Yun nga, pagka-graduate, 2 months lang ako nagpahinga kasi dire-diretso na ako nagtrabaho. Kumbaga, yun nga sabi ko ng Wednesday, ako po ay pumasok sa Royal na napakagandang babae. Ako po ay nag-exit sa Royal na tuyot na tuyot. kumbaga biyaya ng Panginoon kasi po ako ay, kumbaga, nag-start po ako sa trabaho ko. Ako po ay na-start na nasa mababang posisyon. Kumbaga, ako po ay nasa mababang posisyon. Na-experience ko pong mapunta sa mid, hanggang sa ako po'y umalis, ako po ay biyaya ng Panginoon po, ako'y nakaranas na nasa kumbaga may posisyon na nag-handle ng mga tao. Kumbaga kumbaga yung posisyon na, yung may bosses ka na rin sa kumpanya. At yun po ang, masarap siyang isipin na ikaw ay may posisyon. Masarap, pero mahirap. Kumbaga, mahirap. Kumbaga, ang daming stress. Si Kiambet lang naman din na stress. Kumbaga, tunay na ang dami mong sakop ay, ako po talaga doon ako sumuko, lalo na pag yung mga bata ay napasok, ako po ay nakaranas na madaling araw, ako ay naglalaba pa. Kumbaga, kasi nga, ako isang ina din, hindi naman ako kumbaga, kaya mahirap ng pagsabayin ang maraming buhay. May buhay ka sa pamilya, may buhay ka sa trabaho, may buhay ka para sa Panginoon. Ang sarili ko, hindi ko na nga nakukuhaan. Kumbaga, hindi ko na naiintindihan. Basta pagkaligo ng dati, sakay na sa motor, nasa biyahe na nagsusuklay. Okay, kung anong itsura niyan. Kumbaga, kasi pagpasok mo pa lang, nasa pinto ka pa lang, may sasabihin agad sa'yo, gano'n ay, naku, wala yun nga. Kumbaga, napaka-relax ng buhay ko ngayon. Kumbaga, ang aking pong focus ngayon ay nasa pamilya. Kumbaga yung mas napapagalitan ko na mga bata, gano'n doon. Mas nandun na yung focus ko at yung pagluluto, paglalaba. Kumbaga hindi na ako laging worry sa paglalaba. Lumaba na ako ng lumaba, para na ako si Eloy, hindi maubos-ubos ang laba. Kumbaga yun nga, pag-iimis sa bahay, yun nga, biyaya ng Panginoon ko, kasabi ko kay Habibi, kasi nung ako ay dalaga pa, sabi ko nga, ito ang gusto kong buhay. Sabi ko, pag ako ay nag-asawa, kumbaga ako ay isang ina lang talaga. Sabi ko, Habibi, tagal-tagal mo akong pinatitigil, ako ay nag-iintay lang Ayaw naman akong patigilin. Nagkusa na nga ako, bahala ka. Sabi ko, gano'n. Kumbaga biyaya ng Panginoon, kumbaga naranasan din yon. At yun nga, laking tuwa din kumbaga sa mga bata. Kumbaga, ang mga bata, parang nakita ko, sabi ko, Habibi, nung ako'y nag-resign, ang mga bata parang masyado nang naging clingy sa akin. Kumbaga, kahit pagpunta ko lang ng CR, si Athena, hindi mapag-isa, kasama ko sa CR, ako, sabi ko, diyan ka lang sa building, mami. Kumbaga, yun nga,
Kumbaga si Habibi na itsipwera na sa bahay. Naray ko. Hindi na kilalang daddy. Yun nga, biyaya ng Panginoon, kumbaga, sa trabaho po, kung matagal ako nagtrabaho ay, biyaya na ako po ay meron ding magandang patotoo doon. Yun nga, sabi ko nga na, yun nga, ako po ay pumasok dong dalaga na, yun nga na sabi, yun nga kasi hindi sila makapaniwala sa ganda ko, wala daw akong boyfriend. Ganon do. Hindi naman, tunay po talaga yan. Yan ang sinasabi, kaganda mong yan, wala kang boyfriend. So, hindi po kasi kami nakakahimatok sa ibang mga hindi namin kapananampalataya. Hindi sila makatipaniwala na may ganun pala na tao sa mundong ito. Akala na basta ikaw ay medyo, ikaw ay may high school na, medyo ka na. Kumbaga kasi sanay ang mundo sa ganun ngayon, no? Lalo ng mga kabataan. Ngayon nga, kabataan, first year high school pa lang pag inausapan mga jowa. Kasi ko pang bihirang mga bata ito. Kumbaga, sarap pagtutok-tokan Sabi ko gano'n, wala nang kabait-bait. Ayun nga, kaya nakukuan sila na sa ganda mong yan, wala kang gano'n. Kumbaga, yun, isa din yun sa binantayan nila sa akin. Kasi sabi nila, hindi ako naniniwala sa'yo pag di ko gano'n. Yun na, magkakaroon ka dito ng gano'n, sabi yun nga, hindi sila makapaniwala sa naging flow ng buhay na may ganong Kristyan. May ganong taon, yun nga, sa buhay Kristiyano. Yun nga na marami tayong paniniwala na hindi nila nakapaniwala na may ganun talaga na stick sa paniniwala kasi marami naman ay talaga Katoliko, kumbaga yun yung basta-basta na tayo mga Kristiyano, talaga tayo may pinaninindigan kumbaga sa buhay. Yun nga, isang biyaya yun kasi nung nagpaalam ako, nakakaiyak kasi yung mga ahente, yung masabi sa lahat po na nagpaalam, ang bigat-bigat na ng puso, ayaw na ako nakakausapin kasi naiiyak daw sila. Kumbaga yung naging pakikitungo natin kasi bilang Kristiyano, ibang makitungo. Kumbaga tayo naman yung nagagalit din na hindi naman, kumbaga iba pa rin yung pakikitungo natin. Kumbaga yung nakikita nila yung care. Kumbaga yun nga, kasi nang umalis po ako, napapalam pala ako, may nagbigay na sa akin ng pabaon, kumbaga may nagbibigay sa akin cash mga ahente. Sabi, Ma'am Salong, grabe, pasensya na diyan. Kumbaga hindi naman expected, din naman ko. Kumbaga ramdam mo yung, kumbaga bigat sa kanila na mawawala ka. Yun nga din, pati sa kumpanya, ako po ay nag-resign talaga, mid pa ng May, dapat po ako i-resign na, yung bago ikasal si Jerome. Request lang po ang kumpanya sa akin na katapusan, gano'n. Tapos sabi ko, sige, kasi nag-request po ulit ng June. Sabi ko, ang sagad ko na lang po talaga June 13 kasi pasukan na ng 15. Sabi, kung pwede bang next year ng June? Sabi ko, naku, hindi na po talaga pwede. Kumbaga, biyaya ng kasi yung sa pahirapan nyo, hindi ka tulad na, sige, gano'n. Kumbaga, biyaya mong may value ka rin sa kanila. Kumbaga, salamat din sa Panginoon kasi ang Panginoon yung nakita nila. Kumbaga, kung kasi ako sarili ko, ako talagang koan. Kumbaga, yung biyaya ng Panginoon. Yun nga, na yung pasalamat sa akin ni Ma'am Michelle, na nagpapasalamat siya sa paniniwala ko sa Panginoon. Yun nga, kasi yung malaki yung naging tiwala nila dahil sa Panginoon. Kumbaga, naging malaki yung tiwala nila sa akin kasi sa Panginoon. Yun nga, sabi sa akin, alam ko, babalik ka. Sabi ko, hindi na ako babalik dito. Kaya sabi ko, yun nga, yung, sabi, kaya, kumbaga, biyaya ng Panginoon, nga, kumbaga, nakahinga na, kumbaga, ayoko ng, kuhaan kasi Habibi lang ang makulit, sige, Habibi, mag-work from home. Si Habibi lang yung gusto mag-working. Ganun, yun nga, biyaya rin na, kumbaga, yun sa buhay pala ng palataya, kasi maraming dumating din, ups and down. Kumbaga, biyaya na nandito pa rin, maraming napakinggan na salita ng Panginoon na nasaktan at bumangon nga. Kumbaga, ako po'y nakaranas din talaga ng nasa pinakamababang antas ng aking pananampalataya sa Panginoon. Alam mo yun, ni Habibi, kumbaga, biyaya din na may asawang katanda-tanda mo, mas mahina ka pa sa akin. Kumbaga, yung matanda sa pananampalataya. Kumbaga, para nagiging sampal sa akin, sa'yo, oo nga naman, ganun. Kung sabi ko, hindi, nagpapabebe lang ako sa'yo. Ganun, kumbaga, kumbaga, biyayan, kasi titingnan ka din ng mga anak mo, lalo na yung mga bata, pag ikaw, sabi, bakit ba, mami, ganun, kumbaga, yun nga,
kumbaga, biyaya din nga yung pamilya mong nakalibot sa iyo na mga nasa Panginoon kasi kung wala, ay baka ako'y nasa impyerno na. Nasa impyerno na, no? Nagkuka na sa impyerno, naglalandi na sa impyerno. Yun nga po, pasalamat nga doon. Talagang, kumbaga, biyaya din kasi yung, kumbaga, nasa pinakamababakang puntos na ginigising ka pa rin ng Panginoon para iangat ka. Yun ba yung biyayang ganun? Kasi, iba talaga kapag nasa pinakamababakang kuan ng pananampalataya mo, sobrang iba na ang bigat. Kung hindi ka kukuha ng talaga ng yayakapin ng Panginoon, ay lalamunin ka ng kuan, ng iyong sarili. Kumbaga, basta, sa mga nakakaranas, yun ganun, ang hirap experience. Biyaya kasi nung time na yon nagkaroon ng sovereignty. Doon na, kaya ako iyak ng iyak nung first class ng sovereignty. Kumbaga, kasi nandun yung, sabi ko, kumbaga yun ay biyaya ng Panginoon, hamon sa akin ng Panginoon, yun nga, na parang ikaw ay Kristiyano, bakit ka ganyan? Yun nga, biyaya ng Panginoon yun, na siya ay patuloy na, ngayon lang ako naguguluhan sa Trinity. Pinagugulo ni Teacher Romel yung utak. Yun nga, kumbaga marami akong paniniwalang nabasag doon sa Trinity. Yung baon-baon ko doon yung nasa looban pa, about Trinity, pagdating dito, inabasag. Sabi ko, hindi ba gayon? Kumbaga, yun nga, biyaya ng Panginoon yun. Saka, yun nga, sa health nga rin, at biyaya nga ngayon ay si Atara po kumbaga kami ay parang nakaraas, hindi na siya sakitin, hindi katulad na kang dati na sakitin. Yun nga, ang sakit na lang ay kumain, kaya kailangan ni Habibi magdoble kayo. At maya-maya at gusto ikain. Yun nga, biyaya. At yun nga, si Atiya naman nga po ang nasa kuan ng karamdaman. At yun nga, biyaya ng Panginoon kasi pag nga, yung sabi nga kanina ni Brother Henry, kapag anak mo ang nasa kuan, nasa karamdaman, ay ako talaga, first day pa lang, negative na ako. Kaya, pag ganyang kuan, si Habibi sa akin ang init ng ulo. Ano ka ga? Una ka pa mo ospital sa mga anak mo Kumbaga, kasi iba, kumbaga yung utak mo masyadong advance mag-isip. Ewan ko, gano'n. Kumbaga, kung ano nang naiisip. Basta iba pagdating na yung pag mga anak mo, kumbaga, alam naman kung pahiram lang ng Panginoon, iba pa rin, may iba pa rin, kumbaga, iba pa rin, talagang sumisiksik pa rin yung pag-worry mo, tapos kung ano nang sumisiksik, kumbaga, gano'n. Yun nga, biyaya ng Panginoon na si Habibi ay hindi matarantahin. Napakakalmado lang talaga. Kumbaga, biyaya ng Panginoon yung ganong ugali. Kasi ako hindi ganon Ako'y madaling sumabog. Ako'y parang pinakuhan laging tubig pagkuhan isabog dagat. Kumbaga, biyaya ng Panginoon at may ganon nga, tagabuhos ng ugaling masama. Yun nga, at saka, kumbaga, yung biyaya na ang mga bata nga ay lumalaking may isip na nga po. Tuloy na, ngayon nga ay katulad ni si Athena, yung marami na siyang tanong, yung mga ganon, lalo na nung naalala ko nung burol ng kapatid ng papa ko dun sa Batangas. Kasi nung last ng day, may paring pumasok, tapos nagbimisa, sabi, Mami, anong ginagawa nila? Bakit ganon? Ba't ganon? Ba't sabi ganon, sa mga Katoliko yan. Katoliko kasi yan. Yung mga ganon ang ginagawa. Sabi, ano yun? Katoli mo? Sabi, hindi, Katoliko. Katoliko. Sabi niya, Katoli mo? Sabi, anong Katoliko? Sabi, di, Katoli mo nga. Kumbaga yung isip niya sa Katoliko, yung aking Katoliko. Kaya sabi, Katoli mo, sa hindi, yun ay religion, Katoliko. Kumbaga, ang dami ng kuan, kumbaga nagiging kuan yung utak. Sabi, bakit tayo ganito? Hindi, ganon. Kumbaga, biyaya ng Panginoon na naman, nakikinig naman yung mga bata. Kumbaga, yun nga, at mas maraming oras para sa kanila, para maituro yung mga ganon, yung mga bawal, natuturuan ng mga kuan. At yun nga, biyaya ng Panginoon na nandito sa gantong estado na at ng biyaya. Yun nga, isa nga rin kalungkutan, ayun nga, biyaya na kami ay, kumbaga si Habibi na ang bahala sa aming pamilya. Yun nga, nakakalungkot, hindi ako
months na, hindi na makakatanggap ng 13 months. Kumbaga yun nga. Kumbaga yun nga, bahala na. Kaya ako ngayon pagdating sa pera, wala na akong pakialam. Si Habibi nang bahala dyan, kaya yan ilalo makalmo. Kumbaga wala. Pati sa dito, sa pagbabudget, siya na rin. Kasi di naman ako naalis ang bahay mag-goan siya din naman namimili. Basta ikaw bahala ka, ikaw na ang bahala sa lahat. Ako dito na sa bahay. Kaya, yan pagtahimik na, tulala na alam ko nang nangyayari. Hindi na magkasya ang kinuha mo. Yan, pag nakaupo ka, tulala na, hindi mo makausap. Yan na, say ko, kaya mo yan, Habibi, kaya. Gumaga yun nga, biyaya ng Panginoon natin, kaya mas more on, nabawi, lalo po sa Bible reading, kumbaga ako'y nabawi, talaga yung marami kong pagkukulang kasi talagang hindi ko talaga kaya nung mga time na ako'y may trabaho, may anak, yun. Maraming pagbabawi para sa Panginoon at yun nga, nawa sa bawat plano ay ang Panginoon ang patuloy na manguna at sa buhay at sa aming pamilya na patuloy na aming pagtingin sa Diyos ay ganun pa rin kataas at hindi, kumbaga hindi kami makuha ng anumang bagay. Yun lang po. Maraming salamat po.